Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Joyce Tuyor pati na rin kay Jeff Juan ng Davao de Oro. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila at sa Avila family. Shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol John Andrew Cruz at sa asawa mo na mahal mo na si Mary Chris Abuque. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yaubet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Dun Pepe Red. Shoutout po sa iyo Idol Paul John TV. Shoutout po sa iyo Idol Aurelia Mangila at sa asawa mo na malambing na si Che Guevara. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati na rin sa paborito na pinsan na si Jonathan Torres at Jaha Torres ng Ponducat, Hagunoy, Bulacan. Shoutout po sa iyo Idol Michael Dong. Shoutout po sa iyo Idol Rayber TV. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato. Shoutout po sa iyo Idol Dan Alfred Monte Tabunyar at sa maganda mo na asawa na si Grace Tabunyar. At shoutout po sa iyo Idol Kurt Lester Sanchez at sa Sanchez family. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, si Yuseong ay naglabas ng mas maraming kapangyarihan mula sa skill na Righteous Foundations bago niya gamitin ang Dual Mind Technique at nagawa niyang ma-enhance ang Shadow Key ng kanyang Dual Mind Technique salamat sa nakuha niyang skill na Awakened Being, ngunit ang kanyang kalaban ay si Mamoru Miyamoto pa rin, the God of Ruin. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya si Mamoru Miyamoto, pero kusang nag-react ang katawan niya bago pumasok ang isiping iyon, wala siyang makatwirang paliwanag kung bakit nangyari iyon, siguro ay bumalik sa alaala niya nang ang Shadow Key niya ay mas pinalakas noong kinalaban niya si Kagawa ito, o baka gusto kong baguhin ang mga taktika upang mabago ang takbo ng laban, siguro gumagawa siya ng paraan para makasabay sa bilis na meron si Mamoru Miyamoto, dahil ang isang araw ay mas mabilis kaysa sa kanya pagkatapos ng lahat, isang natatanging estilo na nilikha sa pamamagitan ng kanyang pang-anim na pandama at intuition, at ang kanyang teknik na Tenfold Wheels PF the Mad Shadow Tail ay natapos sa tamang oras habang siya ay bumubulusok sa kanyang kalaban, nagtataka na lang siya kung nagkataon lang ba ito, o dahil ba sa naabot na niya ang isang bagong antas, ito ay isang sandali lamang, na nakakita siya ng pagkakataon para makalunsad ng malinis na pag-atake. Anumang bagay ay posible hanggang sa mapatunayan ang imposible, at ang imposibilidad na iyon ay nalalapat lamang sa sandaling iyon, lahat ng bagay sa kalaunan ay magiging posible basta't pinagsisikapan mo ito tulad ng iyong buhay na nakasalalay dito. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na ang pangalan nito ay Yuseong Dan kung tama ba siya. Matagal-tagal na rin mula noong nakaramdam siya ng ganitong saya at tuwa sa isang tunggalian, nakakahiya man ito para sa kanya para sabihin sapagkat isa siya sa mananakop ng lugar na ito subalit kung pwede ba siyang humiling ng isang bagay, ang espada na ito ay ang Muramasa, isa itong talam na gawa sa laman at dugo ng unang demonyong pinatay ko noong kabataan ko. Pagkatapos niyang mamatay, kunin ni Yuseong ang talam na ito at ipakita sa kanya ang bagong mundong lilikhain nito, lagi niyang inaabangan ang kamatayang tulad nito, ang kamatayan ay darating sa lalong madaling panahon para sa lahat, ngunit makatagpo ng isang taong kasing lakas ni Yuseong at maipasa niya ang mga bagay na kanyang natutunan at naramdaman na noon pa man ay ang kanyang hinahangad, makikita natin na kinuha ni Chorang yung ang espadang Masamyun, at naglunsad ito ng pag-atake, na direktang kinaputol ng ulo ni Mamoru Miyamoto, hanggang sa unti-unti nang nahuhulog ang ulo nito sa sahig. Nagulat si Yuseong nang makita na lumabas na ang notification sa isang boss mission. Sinabi ni Chorang yung namanahimik na si Mamoru Miyamoto ay mamatay na. Matagumpay ni Yuseong natapos ang boss mission, matatanggap na diin niya ang reward. Subalit nakaramdam si Yuseong ng hindi magandang nangyayari sa katawan niya, habang unti-unting bumabagsak ay sa isip-isip niya na mukhang nagamit niya ang lahat ng ki niya, naiinis na lang siya sapagkat palagi na lang siya nawawala ng malay sa mga ganitong mahalagang sandali, nagagalit na lang siya sa sarili niya sapagkat napakarami pang mga kalaban ang papasugod sa kanila, hanggang sa tuluyan ng mawala ng malay si Yuseong.
Mabilis na kumilos si Soso, at agaran niyang sinalo si Yuseong para hindi bumagsak sa lupa. Nakangiti na sinabi ni Soso na magaling ang ginawa nito. Tulad ng inaasahan niya kay Yuseong nagawa na naman nito ang isang bagay na lubos na kahanga-hanga, subalit biglang may mga araw na papasugod papunta sa kanila. Agara naman dumating si Giho para harangin ito. Tinanong ni Giho kung walang malay na ba ngayon si Yuseong. Ayon naman kay Soso na gano'n na nga tulad ng dati, naiinis na lang si Giho sapagkat mukhang isa talaga siyang eksklusibong kalasag para kay Yuseong. Sinabihan niya din si Soso na protektahan nila si Yuseong. Ang sitwasyon na meron sila ngayon ay hindi pabor sa kanila. Ang kalaban ay patuloy na sumusugod lamang. Alam ng mga ito na mapapalibutan sila sa ginagawa nila ngunit wala silang pakialam, ang gusto lang nila ay ang makuha si Mamoru Miyamoto. Sa bilis na ito, hindi sila matutulungan ng kanilang mga kaalyado sa tamang oras. Desidido ang mga ito na patayin silang lahat anuman ang mangyari. Nag-aalala na sinabi ni Soso na kung ganoon ay wala na ba silang matatakasan, kaya niya pa naman lumaban, subalit si Giho ay kaya pa ba nito? Ayon naman kay Giho na tulad ng sinabi niya kanina, protektahan nila si Yuseong kahit ano pa ang mangyari. Sinabi ni Soso na palagi naman siyang handa, kaya dapat ay hanggang sa huli ay manatiling buhay din si Giho hanggang matapos ang digmaan na ito. Biglang dumating si Chancellor Bongnam at sinabi nito na mukhang late na silang dumating, sabay gamit ng isang technique na 10,000 John weight manipulation, net of heaven and earth, napatigil ang lahat ng mananakop dahil sa bigat ng nararamdaman ng lahat sa technique ni Chancellor Bongnam. Hindi na lang makapaniwala ang mga mananakop kung ano ang nangyayari, kahit na sila Giho at Soso ay hindi na lang makapaniwala sa mga nangyayari. Napagtanto ni Chorang yung nakilala niya ang kapangyarihan na ito, kahit si Baekru Moyong at Jium Namgang ay nagtataka din kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Merem Highlord na sabihin na lang nila na ang anak na babae ng Merem Highlord ay natangay ng digmaan sa kanyang paglalakbay. Naawa ang emperador sa Merem Highlord at pinayagan siyang makialam sa kabila ng kanilang kasunduan. Binibigyan nito ang emperador ng dahilan para gamitin ang Merem Alliance sa digmaan at ipahayag ang kanyang autoridad sa malayo at malawak para lang sila nakatama ng 2 ibon gamit ang isang bato. Dahil ito ay nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang pagkawala ng mga batang ito na siyang kinabukasan ng Merem Alliance. Isa itong mutual benefit para sa dalawang partido, at ang lahat ng ito ay nangyayari tulad sa mga plano ni Bongde-ala. Sinang-ayon na naman ito ni Chancellor Bongnam. Nagawa nilang makagalaw ng mas mabilis salamat sa kanyang disipulo na si Bongde-ala. Sa ngayon ay ligtas na si Sona. Kaya oras na para lutasin ang sitwasyon na meron naman sila ngayon. Matagal-tagal na din simula noong gumamit siya ng ganitong kalaking kapangyarihan, kaya nakakaramdam na din siya na pagod. Samantalang napagtanto ni Chorang Yung na si Chancellor Bongnam pala ang nagpadala ng ibon na ito sa kanya. Sa isip-isip niya na mukhang sinusuportahan sila ng mga ito patago sa buong oras na ito. Habang umaabante ay sinabi ni Merem Highlord na siya nang bahala makipag-usap sa mga mananakop, hanggang sa kinumpas na niya ang kanyang kamay at nagsalita na gamit ang lingwahe ng mga mananakop. Sinabi ni Merem Highlord na pakinggan ng lahat ng mananakop ang kanyang mga sasabihin. Napagtanto nila Soso na gumagamit si Merem Highlord ng 6-point voice transmission. Ayon pa kay Merem Highlord na pinili ni Mamoru Miyamoto na mamatay ng mag-isa para subukan na iligtas ang lahat ng mananakop. Alinsunod sa kanyang kagustuhan, tutulungan nila ang mga ito na makabalik sa kanilang lupain at pamilya. Napapangiti na lang si Giho habang nagtataka kung kailan pa natuto ang kanyang master ng lingwahe ng mga mananakop. Pagbabanta ni Merem Highlord na kung sakaling tumanggi ang mga ito at ipagpatuloy ang pagnanais ng digmaan na ito, ang lahat ng ito ay mamamatay. Makikita natin ang pagdating ng master ni Soso, ang Monk of Bota, na kinagulat din ng mga sundalo. Dumating din ang Vice Chancellor kasama ang instructor ng 8th Division na mukhang Polaka, pati ang iba pang mga master ng iba't ibang sekta at eskwelahan ng Merem. Sinabi ni Merem Highlord na papatayin nila ang lahat kapag ginasto pa ng mga ito ang ipagpatuloy ang digmaan upang tabyusan ang mga kalupitan na kanilang ginawa laban sa lupaing ito. Sinabi ni Giho na ang lahat ng mga ito pala ay nandirito
Bakit hindi ng mga ito sinabi man lang sa kanila ng mas maaga? Naiinis naman na sinabi ni Soso na wag na magreklamo pa si Giho, at least dumating ang mga ito. Nagagalit naman na sinabi ng isang mananakop na mas pinipili niyang mamatay dito kasama si Mamoru Miyamoto. Bigla naman dumating si Master Honjin at agara niyang sinunog ang mananakop na nagnanais na mamatay. Na bahala na lang ang iba pang mananakop ng nakasaksi dito. Malakas na lumapag si Master Honjin sa harap ng mga mananakop. Sinabi nito na mas gugustuhan niyang huwag nang patagilan pa ang digmaan na ito. Sa totoo lang ay hindi siya masaya sa mga pinaggagawa ng mga mananakop na ito dito sa lugar na ito habang nandirito ang mga ito sa lupain nila, kaya hindi na rin siya makapag-ante pa na sunugin silang lahat. Makikita natin sa mga mata ni Chancellor Bongnam ang pagnanais na pumatay. Habang pinipilit na tumayo ay sa isip-isip ni Captain Uchiho Soda na ang pakiramdam na ito, isa itong ibang level ng killing intent kaysa sa naramdaman nila noon sa gubat kaharap ang mga mandirigma ng Zhejiang. Agara naman ang binitawan ni Captain Uchiho Soda ang espada niya at sinabi nito na sumusuko na sila, kaya sana ay hayaan silang lahat na mabuhay. Hindi na lang makapaniwala ang ibang mga mananakop sa desisyon ni Captain Uchiho Soda. Ayon pa sa kanya na ang lahat ng nangunguna sa digmaan na ito ay patay na. Ang kagustuhan pa ni Mamoru Miyamoto para sa kanila ay ang makabalik sa kanilang mga tahanan ng buhay. Alam ni Mamoru Miyamoto na naglalakad na siya sa kanyang kamatayan, subalit nagpatuloy pa rin ito para sa kanilang mga buhay na makabalik sa kanilang mga pamilya. Ito na ang oras para sa kanila na umalis na at bumalik na sa kanilang lupain dahil ito ang kagustuhan ni Mamoru Miyamoto. Napapaiyak na lang ang mga mananakop habang nakikita ang katawan ni Mamoru Miyamoto na wala ng buhay. Sinabi ni Miriam Highlord na tulad ng inaasahan niya kay Uchiho Soda, talagang matalino ito, at dahil sa magandang desisyon na ginawa nito, paparangalan nila si Mamoru Miyamoto at hahayaan itong makabalik sa Eastern Islands kasama nilang lahat. Kaya ngayon ay ang lahat ng ito ay gumawa na ng desisyon. Sa kabilang banda, sa lugar kung saan nandoroon ang katawan ng Arachna, hindi na lang alam ni Demon Gi kung ano ang kanyang gagawin. Pilit niyang tinatawag si Bongde Ala subalit hindi ito sumasagot sa kanya. Napapaisip na lang siya kung pupuntahan niya ba si Yoseong at sasabihin ang lahat ng nangyayari ngayon dito. Ang ginagawa ni Bongde Ala ngayon ay isang walang ingat, lubos na mapanganib. Makikita natin ang katawan ng Arachna na nagkakaroon na ng mga butas dahil sa nakakalaso na aura. Unti-unti ni Bongde Ala na hinihigop ang lahat ng lason sa katawan ng halimaw na Arachna. Habang pinagmamasdan ng magmaster ang nangyayaring pag-alis ng mga mananakop, sinabi ni Miriam Highlord na nagawang talunin ng mga batang iyon ang isang taong hindi kayang talunin ng pinakamalakas na matatanda sa Miriam Alliance. Tunay na kahanga-hanga ang mga batang ito. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na kung anong kahanga-hanga sa mga nangyari, sa mga nawala ng buhay sa larangan ng digmaan, walang kasing laman ang mga salitang iyon. Sinang-ayon na naman ito ni Miriam Highlord sa mga namatay sa labanan, gaano man karami ang papuri at mga regalong ipinadala ng emperador. Sila ay walang iba kundi mga makamundong pag-aari. Tila naging kampante na siya sa mahabang panahon ng kapayapaang ito. Minaliit niya ang mga mananakop na ito at nakatuon lamang siya sa pagreporma sa alyansa ng Miriam. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na wala naman magagawa talaga si Miriam Highlord patungkol dito. Ang lahat ng nangyaring ito ay kasalanan ng masamang monghe na nasa Senado. Ito ay isang misyon kung saan ay pati ang sarili niyang disipulo ay kaya niyang isakripisyo. Isa itong plano ng monghe na iyon para mabawasan ang mga talentadong mga kabataan na meron sila sa institute. Nanlulumo na lang ang Miriam Highlord habang sinasabi na ito ay hindi kapani-pani walang nakakadismaya. Ang pagkawala ng napakaraming mga disipulo na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong mamulaklak, wala siyang magawa para sa mga ito sa kabila ng pagiging Highlord nila. Naaalala na lang niya ang mga katagang sinabi noon sa kanya ng dating Chancellor, na ang posisyon ng pagiging isang Highlord ay isang pang-display lamang. Sinabi naman ni Chancellor Bongnam na anong klaseng pag-iisip ang meron ito, bakit kailangan nito maalala ang mga bagay na ito sa ganitong sitwasyon na meron sila ngayon. Huwag ito magsabi ng mga bagay na ganyan sa presensya ng kasalukuyang Chancellor ng Higher Institute of Miriam. Humingi naman ng pasensya si Miriam Highlord dito.
ngunit dahil sa pag-iisip na meron siya ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na magamit ang lingwahe na Japanese na dati ay inaral niya lang dahil sa pampalipas oras niya lang noon, hindi naman naniniwala si Chancellor Bongnam dito. Sa tingin niya na inaral lang ni Miriam Hylord ang lingwahe na Japanese habang naglalakbay sila papunta dito, ayon naman kay Miriam Hylord na pwede naman sana gawin iyon ngunit sa mga panahon na wala siyang ginagawa ay binasa niya lang ang libro na iyon para maalis ang pagkabagot niya noon. Seryoso naman na sinabi ni Chancellor Bongnam na dapat ay alalahanin ni Miriam Hylord na pinupuntirya siya ng bastardong monghe na iyon. Sigurado siya na gagamitin ng leader ng Senado ang insidente na ito para gumawa ng problema na ipupukol kay Miriam Hylord. Ayon naman kay Miriam Hylord na sigurado siya nag-agawin iyon ng Monk of Empty Love sapagkat siya ang pasimuno ng insidente na ito. Lahat ng ito ay planado ng monghe na iyon. Ngunit sa tingin ng ibang tao, nakikita nila ang nangyaring insidente na ito na isang kapabayaan para sa isang Miriam Hylord na hindi binigyan ng tamang atensyon ang banta ng pagsalakay at dinala ang mga grupo ng kabataan sa kapahamakan kung saan maraming mga disipulo ang nawalan ng buhay. Sa tingin naman ni Chancellor Bongnam na pati siya ay kasama sa masisisi sa nangyari dito. Sinabi naman ni Miriam Hylord na ang Senado ay isang kahanga-hangang grupo na may hawak na malaking kapangyarihan ngunit wala sa mga ito ang kayang hawakan ng isang responsibilidad, ngunit hindi niya iiwasan ang responsibilidad na naatas sa kanya tulad ng ginagawa ng Senado. Natural lang para sa isang Hylord na kunin ang responsibilidad sa lahat ng nangyayari, at gagawin na lang niya ang lahat para maprotektahan niya ang mga bata na ito sa susunod sapagkat ang mga kabataan na ito ang kanilang hinaharap. Samantalang sa kabilang banda sa gusali ng medisina, makikita natin ang dalawang tao na nakahiga dito. Ang isa ay si Yuseong na palagi na lang nawawalan ng malay pagkatapos ng isang matinding laban, at ang isa naman ay si Bong De-olo kung saan makikita natin na malaki ang pinagbago ng hitsura nito. Sa panaginip ni Yuseong ay tinawag siyang Captain ni Bonnie Wall. Sa isip ni Yuseong na ang titulo na iyon ang hindi na niya maririnig pa. Siguro ay napapanaginipan niya ang mga nangyari sa nakaraan. Tinanong ni Bonnie Wall kung narinig na niya ang balita. Ang tinatawag nilang makalangit na elder ay gumawa ng isa pang propesya. Bigla naman sumingit si Song Se-hyo at tinanong niyo kung ano na naman ang sinabi ng matandang iyon sa pagkakataon na ito. Ayon naman kay Ji Yong-gun na sigurado na ang sasabihin lang naman ng makalangit na elder na iyon ay ang sitwasyon nila ay mas lalong lumalala. Hindi na lang makapaniwala si Bonnie Wall kung paano nalaman ni Ji Yong-gun iyon. Nakangiti naman na sinabi ni Ji Yong-gun na ang pinakamadaling paraan upang maging isang propeta ay ang laging sabihin na lalala ang mga bagay. Tumingin lang ito sa paligid nito, lumalala na ang sitwasyon sa Jungwon sa araw-araw. Tumatawa naman na sinabi ni Old Man Sohan na mukhang tama nga ito. Ayon naman kay Sienhwa okay na hindi maganda ito kung ganoon. Tinanong naman ni Ji Yong-gun kung bakit naman nasabi ni Sienhwa okay ito. Sabay yakap naman si Sienhwa okay sa ating bida at mangiyak-ngiyak nitong sinabi na kailangan niya pang magretiro kasama si Captain Yuseong. Sa nangyayari ngayon na paglala ng sitwasyon ay baka hindi na sila payagan pa na umuwi sa kanilang mga tahanan. Naiinis naman na sinabi ni Ji Yong-gun na bakit naman magre-retiro ang captain nila kasama ang isang babae na kung kumilos ay parang isang lalaki na tulad nito. Nagagalit naman na sinabi ni Sienhwa okay na kung ano ang ibig sabihin ni Ji Yong-gun. Kung naghahanap ba ito ng away, baka matanggal ang makeup nito kapag sinuntok niya ang pagmumukha nito. Sa isip-isip ni Yuseong na ang dalawang ito ay magtatalo ito ng ganito ng matagal-tagal, mahirap hindi tumawa habang pinapanood sila. Itong lumang kampo kasama ang mga matatandang sundalo na ito. Napakahirap para sa kanya ito. Sinusubukan niyang mamuhay sa panibagong buhay na meron siya ngayon, pero parang hindi niya mapigil ang makita ang mga taong ito. Walang magandang maidudulot kung makita niya ang mga ito muli. Ngunit sa totoo lang ay gustong-gusto niya kahit na isinasaalang-alang ang dami ng beses na nakita na niya ang mga ito sa kanyang mga panaginip. Siguro ay kailangan niyang tignan kung saan ang mga ito namumuhay ngayon kapag nagising na siya sa pagkakatulog. Sinabi naman ni Song Se-hyo na sa tingin niya na kung magpapatuloy na ganito ang Jungwon, hindi ba darating ang araw na tuluyan ng masisira ang bansang ito?
Ayon naman kay Yuseong na wag nang mag-isip pa ng kung ano-ano ang mga ito, mag-focus na lang ang mga ito sa sariling kaligtasan, subalit sinabi ni Bonnie Wool na gayunpaman, pinapahirapan nila tayo ng maling pag-asa na ito, kapag sa tingin nila ay bahagyang bumubuti ang mga bagay, mabilis nilang naalis ang pag-asa na iyon, sinabi naman ni Yuseong na alam niya iyon, ang pinaka-nakakatakot na pagpapahirap sa lahat ay ang pagbibigay ng maling pag-asa, ngunit iyon ang kanilang ikinabubuhay, dahil hindi nila alam kung kailan magkakatotoo ang huwad na pag-asa na iyon. Sa isip-isip ni Yuseong na kung anong klaseng kalokohan ang mga pinagsasabi niya, hindi na lang siya makapaniwala na nagagawa niyang magsalita ng mga ganoong kalokohan ng mga salita nang hindi man lang kumukurap ang mga mata niya. Aminado siyang isa din siyang tanga mag-isip kasama ang mga ito, wala ng pagpapahirap, tanging pag-asa na lang, hindi tulad ng sitwasyon sa labas, maaraw at maaliwalas ang kalangitan dito, ang mundong ito ay kahit papaano ay kakilakilabot ngunit maganda sa parehong oras. Sa kabilang banda ay makikita natin si Jujo na nakangiti at nakatingin kay Yuseong. Nagising si Yuseong habang si Jujo ay unti-unting lumalapit sa mukha nito. Agara naman na dinilaan ni Jujo si Yuseong na kinatutuwa naman ng ating bida. Sinabi ni Yuseong na na-appreciate niya ang pag-aalala ni Jujo sa kanya subalit siguro ay tama na ang pagdila nito sa kanya. Sinubukan na ng ating bida na bumangon sa pagkakahiga nito, at habang pinapanood si Jujo na umaalis ay iniisip na lang niya kung nanalo ba sila sa digmaan, marahil hindi magiging ganito kasakit ang katawan niya kung hindi niya sana ginamit ang skill na Unleash Potential, at habang nag-uunat ng katawan at palabas ng kwarto ay tinanong siya ni Commander kung ayos na ba ang pakiramdam ng ating bida. Ayon naman kay Yuseong na sa tingin niya na mas okay na pakiramdam niya ngayon, sinabi naman ni Commander na kung sigurado ba si Yuseong na hindi na nito kailangan pa ng mas marami pang pahinga. Ayon naman sa ating bida na magiging okay lang siya, masyadong maingay para makatulog pa siya. Sinabi naman ni Commander na nagsagawa siya ng mga espesyal na hakbang upang maging maayos at tahimik ang lugar na ito. Ngunit sa palagay niya ay hindi ito sapat. Ayon naman kay Yuseong na ang ibig niyang sabihin ay ang panaginip niya ang masyadong maingay. Tinanong naman ni Commander kung anong panaginip ito. Ayon naman kay Yuseong nakalimutan na ni Commander ito. Ang mas importante ay kung okay lang ba talaga si Commander. Ang akala niya ay namatay na ito pagkatapos na gumuho ang kastilyo. Sinabi naman ni Commander na sapat na ang recovery niya para makapaglakad-lakad ngayon. Ang lahat ng nandito ay sumuko na kung gagaling pa siya isang buwan na ang nakakalipas, ngunit lahat ay nagbago nang dumating mismo ang Miriam Highlord at inalagaan siya nito. Lahat ng ito ay salamat sa iyo at sa iyong mga kasama dahil nagawa nilang mapigilan ang pagsalakay ng mananakop. Sa isip-isip ni Yuseong na kung napigilan na ang pagsalakay ng mga mananakop, ang ibig sabihin lang nito ay tapos na ang digmaan. Hindi din siya makapaniwala na dumating mismo ang Miriam Highlord dito para tulungan sila. Ang insidenteng ito ay malamang na mahirap para sa lahat, ngunit lalo na para sa kanya ito ay napakahaba at nakakapagod. Sa ganoong kahulugan, may kailangan siyang kumpirmahin bago niya ma-enjoy ang tagumpay na ito. Tinanong ni Yuseong si Commander kung ano ang nangyari sa mandirigma na iyon. Ayon naman kay Commander na kung sinong mandirigma ang tinutukoy nito, kung si Mamoru Miyamoto ba ito. Nakatanggap siya ng report na pagkatapos ni Yuseong mahimatay, ninakaw ni Chorang yung ang espada ni Mamoru Miyamoto at pinutol ang ulo nito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong na ninakaw ni Chorang yung ang espada ni Mamoru Miyamoto. Nanambalik sa alaala niya ang mga nangyari, at bago pa siya mawala ng malay ay nakita niya pa na pinutol ni Chorang yung ang ulo ni Mamoru Miyamoto. Sa totoo lang ay ang lahat ay naging mabuti ang kinalabasan. Ngunit bakit kailangan pang si Chorang yung ang kumuha ng espada na Masamune at ang tumapos sa buhay ni Mamoru Miyamoto? Bigla ni Yuseong naalala ang huling kataga na binitawan ni Mamoru Miyamoto sa kanya na pinapaubaya na nito ang espada na Muramasa sa kanya. Kaya agara niyang tinanong si Commander patungkol sa isang espada pa ni Mamoru Miyamoto kung anong nangyari doon. Tumatawa naman na sinabi ni Commander na alam niyang mag-aalala si Yuseong patungkol doon. Kung patungkol sa isa pang espada ni Mamoru Miyamoto ay ito ay itinatago kasama ng iba pang mga gamit nito.
ang Merem High Lord mismo ang nagsigurado na iiwan ang espada na ito kay Yuseong. Ang espada na ito ay sira na ngunit maaari mong i-reforge ito sa mga shards na natitira sa kaluban. Yun lang ang lahat na alam niya, masyado siyang naging abala sa pakikipaglaban sa sarili niyang buhay 1 buwan na ang nakakalipas. Ang lahat ng nalalaman niya ngayon ay nabasa lang niya galing sa mga ulat. Napaisip na lang si Yuseong na kung bakit 1 buwan na ang nakakalipas. Nagulantang na lang siya na mapagtanto na 1 buwan na pala siyang walang malay. Tumatawa na lang si Commander at sinabi nito na totoo na 1 buwan na si Yuseong nawalan ng malay. Nasabi na rin niya ito kanina pa kaya nagtataka siya kung bakit hindi ito nag-react nung umpisa. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa mga nalaman niya. Alam niyang marami siyang nagamit na ki ngunit ang maisip na 1 buwan na siyang walang malay. Ngayon ay alam na niya ang rason kung bakit walang mga sundalo na nandirito sa pagamutan ng may mga sugat at pinsala dahil 1 buwan na pala ang nakakalipas mula noong digmaan. Sinabi naman ni Commander na huwag ito masyadong mabalisa. Pagkatapos ng lahat, may isang tao pa dito na hanggang ngayon ay hindi pa din nagigising. Nagtaka naman si Yuseong kung sinong tao yon. Ayon kay Commander na napansin niyang mabilis ang pag-recover ng katawan ni Yuseong kaya alam niyang malapit na ito magising. Ngunit kahit ang High Lord ay walang magawa para magising ang batang iyon, sa isip-isip ni Yuseong na tama nga si Commander, may napansin nga siyang isang tao malapit sa hinihigaan niya. Sinabi ni Commander na hindi man lang magawa ng mga manggagamot dito na ilipat ang bata na ito sa Jeongju, dahil nag-aalala sila na baka lumala ang internal injuries nito sa biyahe doon. Ano na nga ang pangalan ng bata na ito? Sa tingin niya ay nag-uumpisa ito sa Bongde. Anyway, alam niya na kaibigan ito ni Yuseong kung hindi siya nagkakamali. Habang lumalapit ay sa isip-isip ni Yuseong na kung si Bongde Ala ba ito, bakit ganito nakahaba ang buhok nito, hanggang sa halos pagsakloban ng langit at lupa si Yuseong nang tuluyan na makita ang hitsura ni Bongde Ala. Kaya natamba na lang ito sapagkat hindi siya makapaniwala kung ano ang nangyayari. Agara naman na lumapit si Commander at nag-aalala na tinatanong si Yuseong kung okay lang ba ito. Tama nga ang tingin niya na kailangan pa ni Yuseong ng marami pang pahinga. Makikita natin ang ating bida na namumutla na habang nakatingin kay Bongde Ala. Tinatanong ni Commander kung kaya pa ba ni Yuseong tumayo. Pinagpapawisan na lang si Yuseong habang napapatanong sa sarili niya kung bakit. Ano ang nangyayari kay Bongde Ala? Bakit ito nagkakaganito? Hindi niya alam kung totoo ba ito o isa lamang masamang panaginip. Bakit ang Bongde Ala sa harap niya ngayon ay kamukha ni Chonma? Bago matapos ang chapter na ito ay may gusto lang sabihin sa atin ng sumulat o author ng manhwa na ito, mga ka-Mom Onja. Hello! Ang tagal na nung huli tayong nag-usap. My name is Jinwoo Kim, yung kasalukuyang Nagel Alathala ng Infinite Leveling Merem. Huwag kayo mag-alala, hindi pa magtatapos ang season na ito. Sa pagkakataong ito, narito ako para sa 2 dahilan. 4 na taon, oo tama, 4 na taon na. Maraming mga karakter ang ipinakilala mula noon. Medyo nakakahiyang gumawa ng isang bagay na Randy. Kaya gagawa kami ng medyo mas katamtaman lang o maliit sa halip. Hiniling ko sa mga kasalukuyang katulong na nagtatrabaho sa serye pati na rin sa mga dating nagtrabaho sa serye na iguhit ang kanilang mga paboritong karakter. Talagang nagpapasalamat ako na naglaan sila ng oras sa kanilang mga abalang schedule upang gumuhit ng isang bagay para sa akin. Una ay si Jisoo Kim, isang junior mula sa paaralan na pinakamatagal akong nakatrabaho at mahilig gumuhit ng mga babaeng karakter. Susunod ay si Ji Yong-gong, isang all-around assistant na may mga kasanayan, kahulugan, at pagiging macelan. Ang pangatlo naman ay si Ji Yeon-jang, na siyang unang base color assistant noong mga unang araw ng season 1 at supporter pa rin ng serye hanggang ngayon. Ang pang-apat ay si Danshi, na panandaliang nakipagtulungan sa akin sa isang mahirap na oras. Ang pang-5 naman ay si Dong Yeobshin, isang line assistant o shading assistant na naging malaking tulong. Ang pang-6 ay si Miki, na naging taga-suporta ng serye mula pa noong unang panahon at pinagmumulan ng lakas sa tuwing ako ay nahihirapan.
Ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nagpadala sa akin ng kanilang mga likhang sining sa kabila ng aking biglaang kahilingan. 4 na taon na, ito ang aking kauna-unahang serye. Sana ay mahalin ninyong lahat ang seryeng ito gaya ko, at sana ay ipagpatuloy ninyo ang inyong suporta. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at walang katapusan na mag-level up tulad ni Yuseong Dan at ang pamagat ng seryeng ito.